Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 14 to 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so Aquarius, let's see anong ganap sa inyo this week for Aquarius. Oh, Saturn, structure. This is discipline. So, maaring medyo magiging kayo ngayon, stricto sa sarili ninyo, sa ginagawa nyo, sa ibang tao, no? So, this is also your ruler. Saturn is the planet of discipline, structure, pwede ring delays, no? So, maaring medyo challenging sa inyo ang week na ito. You also have South Node, which is energy ng past. So, pwedeng you have to deal with something from the past, no? Pwede itong dati mong work, dati mong career, dating relationship, ito yung iba sa inyo yung mga dati yung iniwasan na kailangan nyo talagang harapin na. Oo. You have the second house. Pwedeng related to sa trabaho, sa pera, sa loans, no? Kung meron kayong loans na kailangan nyo nang ayusin. Alam nyo yung yung iba nag-loan reconstruction or yung tipong halimbawa sa SSS meron kang hindi natapos na loan pero konti na lang mababayaran mo na. So, pwedeng babayaran mo yon. And then, pag nabayaran mo na, edi meron ka ng pagkakataon na manghiram ulit. Or yung iba sa inyo, meron kayong mga dati nyong pinagkaabalahan na source of income. So, maaring babalikan nyo yon. Can be trabaho or sideline, dati yung business, na ngayon, alam nyo na kung ano yung dapat nyong gawin. Kasi, kumbaga mas mature na kayo ngayon. Mas natuto na kayo from your experiences. You have the Knight of Pentacles, diba? Six of Cups, energy ng past. Knight of Pentacles is stability in your finances. Yung iba sa inyo, maaring meron kayong bibiling property. Ito yung matagal nyo ng inaay, kumbaga. Matagal nyo nang gustong bilhin, ma-acquire. So, pwedeng ngayon, finally, mabibili nyo na. You have the Strength card, Two of Wands. This is about a new direction. So, meron kang bagong direction na tatahakin. This can be a new job, a new career para sa inyo, or a new business. Pero nangangailangan to ng pag-aaral. So, yung iba sa inyo, mag-aaral kayo, mag-training, meron kayong i-explore na ibang knowledge na magiging foundation ninyo para mas maging magaling kayo dyan sa craft na yan, sa career or trabaho na yan. And I think mag-e-enjoy ka dito, no? With the Knight of Wands. This is like, parang, win-win. Kasi, yung source of income mo, trabaho, yung career mo, nag-e-enjoy ka, and at the same time, you are earning from it. So, some of you, this can be a creative na talents or skills ninyo na i-explore ninyo. Mas confident rin kayo ngayon. I think you have improved yourself in so many ways. Kaya yung tiwala mo sa sarili mo talagang solid na solid. Na alam mo na marami ka ng pinagdaanan, marami kang experiences, at yun ay sapat na para maipagpatuloy or ma-achieve mo yung mga goals mo sa buhay. Some of you may pagka-risk taker, so you are taking a risk. You have unconditional love. Some of you, kung kayo ay connecting with someone, maaring the person that you're dealing with is your soulmate. Okay? Lalo na kung nangangarap kayo
nangangarap kayong magkasabay, 'di ba? Na parang pareho kayo ng mga goals nyo sa buhay. There's also abundance, no, coming in. This is about prosperity, fulfillness, may ganun ba? For fulfillment. Kasi nakalagay dito fullness, tapos fullness. Ayan, prosperity, wealth. You are also going to enjoy the fruits of your labor. Ayan, no, ang discipline nyo talaga. You are working smart. You are focused on your goals. Oh, 'di ba? Learning a skill. Hindi kayo titigil hangga't hindi nyo natututunan tong mga bagong interest ninyo. Yung iba merong training, meron kayong mga pinagkakaabalahan. Yung iba sa inyo, maaring meron sa inyong mampapahiya. Parang it's either ibabash ka o kaya merong negative comments towards you. So, wag mo na lang pansinin. Okay? Kasi minsan may mga tao talagang nang-trigger at gusto nilang i-test yung iyong sila magpapansin sa'yo. Oo. And some of you, maaring meron kayong desisyon na gagawin na padalos-dalos, no? So, pag-isipang maigi, no? Lalo na kung ito ay very important or major decision sa buhay nyo. Pag-isipan na maraming beses. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa pera or investment ninyo. So, tingnan natin energy ng iyong kaperahan, money, career, finances. You have the Page of Wands. Yung iba meron travel opportunities dahil sa trabaho nyo. You have the Empress. So, this is abundance. This is creativity, productivity. Medyo magiging busy kayo ngayong week na to, Aquarius. Marami kayong aasikasuhin or kumbaga maraming resulta yung mga pinaghirapan nyo, trinabaho ninyo. You have the Emperor. Wow, ang ganda. You have the Empress and the Emperor. So, pwedeng yung iba sa inyo, meron kayong katuwang sa buhay, sa trabaho, sa career, sa business, na partners kayo. And dahil doon, mas magiging mabilis yung pag-unlad ninyo, mas magiging madali nyong maabot yung mga pangarap ninyo. This is also about discipline. So, yung disiplina mo sa sarili mo, malaki talaga yung maitutulong yan para ma-achieve nyo yung inyong mga goals sa buhay. What else? Sa naman? Love life. Love life ng mga Aquarius. You have the Four of Swords, the Nine of Swords. Nako, yung iba sa inyo. Nako. Aquarius, mukhang love life nyo ay medyo alanganin at tagilid ngayon. Syempre, hindi naman ito mag-resonate para sa lahat. But for some of you, you are healing. You are healing from a situation na merong betrayal dito. Yung iba sa inyo, hindi nyo inaakala or hindi nyo akalain na itong taong to na pinagkakatiwalaan nyo ay lolokohin pala kayo. So, parang ang hirap tanggapin, no? Yung iba sa inyo, this can be a romantic partner. Pwede rin naman tong malapit sa buhay nyo, like a friend or a family member. So, merong kasamang cheating or betrayal or kumbaga, someone na inakala mo na kakampi mo, hindi pala kasi kalaban mo pala siya. Oo. But some of you are healing from that. Pwedeng umiiwas na lang kayo. Kaya, like what I mentioned kanina, mag-ingat kayo sa mga taong pagkakatiwalaan nyo or hahayaan nyong maging malapit sa buhay nyo, lalo na kung nagsisimula pa lang yung relationship. Get to know the person first before kang mag-commit or, before you get into a serious relationship. Diba? Focus on yourself. Self-love, self-care, self-worth. Why settle for crumbs when you deserve a whole meal? Oo nga naman. Especially in your relationships, Aquarius. You deserve better. Okay? Hindi yung nagtsatsaga ka sa tira-tira at kung ano lang yung kayang gawin ng person mo para sa convenience nila. Dapat they can also do things para sa sarili mo, doing extra mile na alam mong dine-deserve mo talaga.
'Diba? So, you know what you deserve and you will not settle for anything less because you love yourself, you care for yourself more. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.